If you have some clients na nakalimot magbayad or hindi talaga nagbayad at all mga kois, this automation is for you. I just built a simple workflow that will automatically follow up your client on that pending invoice no na nakalimutan niya nga. So here it is. So let's check muna kung paano nag-run tong workflow na to. So obviously meron tayong trigger dito na it will check or it will run every 9 o'clock AM. And then meron tayong Google Sheet dito na it will read invoices from spreadsheet which is this one. To check niya kung overdue na ba and i-calculate niya yung days kung gaano nakatagal overdue yung invoice na yon, no? And then meron tayong step dito na kung for first reminder ba, second reminder, or for escalation na, no? So syempre pag send first reminder, it will send an actual email for the first reminder. And if it's second reminder, so meron ulit email tapos mag-update yung spreadsheet. Same with this one, the level 1. And then kapag need for escalation na or hindi talaga nagbayad at all, mag-send ng escalation email tapos mag-alert sa'yo. Ayan, merong email sa'yo. Tapos i-update yung spreadsheet. So itong first reminder na to, mag-send to kapag 7 days past due na yung invoice mo for the client. And this one is kapag 15 days na. And this one is pag 30 days past due na, no? So tingnan natin kung paano siya gumagana. So, balik tayo dun sa spreadsheet ko. So, as you can see here, tinry ko siya kanina. So, ibabalik ko lang siya sa dati. Tapos, palitan ko yung due date. So, today is March 4. So, siguro ilagay ko February 24. Yan. That's 8 days na yata or 7 days due. So, tingnan natin kung working siya. Execute. Ayun. So, pumasok siya dito sa first reminder. Tapos, ayan. Nag-update yung status. Follow up level 1. So, first follow up email sent. Tapos yan. May payment link. Yan. Tingnan natin yung email kung ano itsura. So, ito, bali, nag-bounce back kasi yun mga kois. Wala naman kasing billing at acmecorp.com. So, demo lang yan. So, ito yung itsura ng email niya no, sa client mo. In case na nag-overdue nga siya, ito yung isasend na email doon. Tapos, check natin yung second email. So, ito kasi 7 days. So, siguro gawin natin, ito, 10. February 10. Yan, ayan yung due date niya. So, that's 15 days or more na yata. So, try natin. Balik ako dito sa aking workflow, tapos execute. Dapat dito na yan. So, ayun. Second reminder email, done. Tapos, dapat mag-update na yan. Ayan. Follow-up level 2. So, nag-update na siya. Second follow-up email. Check natin yung email kung ano itsura. So, ayan. Follow-up on invoice which is now 22 days overdue. So, ito yung invoice details. Yan. Amount, invoice ID, original due date, days overdue. So, please let me know if you need an updated invoice. Yan. Ganyan-ganyan. So, yun. Yan, may payment link pa. So, nandun niya sa, dito sa spreadsheet nyo. And pangatlo, ito yung pinakamatindi, mga kuis, in case na nakalimutan talaga, no? So, set natin to January 27. So, that's more than 30 days na. So, balik tayo dito, tapos execute. So, ayan, send escalation email. So, tingnan natin. So, dalawang email na yung isa-send niya. Isang, ito, yung sa for client. Ayan, yan. Days overdue, 36. Please contact me within 5 business days to resolve this matter. Yan. Failure to respond may result in additional collection measures. Yan. Blah, blah, blah. So, yan. Tapos, ito naman yung email for you. So, meron ditong detailed. Ayan. So, may table, invoice ID, client email, amount due, due date. Ayan. 36 days. Escalation email sent to client. So, recommended next step, consider a phone call to follow up directly. Ayun, so that's how it works, mga kois. So, tara, gawin na natin. Let's go! Para mabuild tong workflow na to, syempre, kailangan mo ng N8N, no? So, I'm using Hostinger pa rin, mga kois. So, kung gusto mo ng self-hosted N8N na mura at mabilis, you can watch this video muna. Kung naghahanap ka ng self-hosted na N8N na mabilis, mura, I can recommend Hostinger for you, no? Punta ka lang dito sa link natin, no? It's a special link for us. So, that's hostinger.com/techva. So, check nyo lang sa baba para mapunta ka sa page na to. So, tingnan natin. So, click mo yung claim deal. Yan. So, as you can see, ito yung pinaka-recommend ko sa inyo mga kois na plan. It's KVM2. So, that's 379 pesos per month. And meron ding plus 1 month na free, no? So, ang specs niya is 2 vCPU cores, 8 GB of RAM, 100 gigabytes NVMe disk space, and 8 terabytes bandwidth. So, if you're running N8N, mga kois, and marami na rin yung workflows nyo, pwedeng-pwede na to, no? And kayang-kaya nyo nang i-handle yung mga workflows na yon. So, click natin yung choose plan.
So, mapupunta ka dito sa your cart, no, mga quiz. So, bale, ito yung ating checkout page. So, dito, bale, if you are going to get the 24 months plan, so that's 9,096 for 2 years. However, meron tayong coupon code na gagamitin para makapag-discount pa tayo, no? So, click mo yung have a coupon code, then type mo dyan, TechVA. Yan, that's our coupon code, mga quiz, para makamenos tayo ng 10%. So, click mo yung apply. Then, as you can see, it's less than 10% na. So, for 24 months plan, it's 8,186.40. So, kung 24 months so compute nyo na lang kung magkano yung amount niyan per month. Kasi, mas long term, mas makatipid ka. Pero, pwede ka rin kumuha kung 12 months lang yung kailangan mo. Pwede rin naman yun. Tapos, apply mo yung coupon code natin, which is yung TechBA, minus 10% pa rin yan. So, ito na lang siya, no? That's 4,093.20. So, siguro nasa around 330 pesos or something na lang yan for 1 year. And kung 1 month yung kukunin mo, so pwede rin naman, mag-work pa rin naman yung ating coupon code, no? So, 37.90. So, subtotal niya is 341.10 pesos per month. So, ngayon kasi naka-New Year sale sila. So, kaya mura pa yung mga hosting natin, no? Sa N8N, mga quiz. Tapos, meron ka ring option dito na you can include the daily auto backup. So, optional lang naman yan. Kung hindi naman, okay lang din. And select server location. So, I suggest either Malaysia or Indonesia. Pero, mas mababa yung latency nung Malaysia, no, mga quiz. So, yan. Choose nyo yan. Tapos, click nyo yung N8N. So, ito lang yung N8N lang na to. Itong N8N 100 plus workflows. So, hindi ko alam kung anong difference niyan. Pero, dito muna tayo sa N8N. So, pag okay ka na, click mo yung continue. So, siguro mag-login ka na lang via Google, no? Tapos enter email and password, tapos checkout ka, no? So, ngayon, mag-checkout muna ako, no? Ayan mga kuys, so nakabayad na ako, no? So, click mo lang yung get started. So, ayan, bale, gagawin mo is create a root password. So, siguro set ko yung password ko. Yan. Tapos next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no? So, i-ano nyo na, no? Finish setup, sama nyo na yan. So, sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga koy. So, feel free to leave this page. So, pwede naman. Tapos, balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga koys. So, ayun, pag clinic mo yung lead kanina, mga koys, mapupunta ka dito sa window na to. Then, sabi niya, status is running. So, ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga koys. Click natin yung manage. So, tingnan natin kung working na talaga siya, no? So, skip, close. Bale, ito na yung ating N8N server na VPS sa hostinger, no? So, para ma-access mo yan, copy mo to. Tapos, new tab ka. Tapos, type mo muna N8N. Tapos, tapos, yung server address, no? Yung kaninang kinopy nyo, no? Tapos, so, ayan na. Yan yung N8N nyo, no? Yan, bale, next mong gagawin, set up mo yung email, first name, last name, saka password, no? So, set up ko na yung sa akin. Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga koy. So, click mo lang yung get started. So, bale, mag-listen dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So, click mo lang yung send me a free license key. So, tapos obviously, punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre, pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre, copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send, mga koy, so hintayin-hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa N8N mo, tapos punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos click mo yung settings. Tapos, enter activation key. Tapos, paste mo yun, no? So, activate. Bale, activated na yung N8N instance mo, no? You're on the community edition, sinasabi dito. So, ayun, mga kuys, that's it for our N8N server sa hostinger, no? Na VPS. So, sobrang mura. 330 pesos per month. Tapos, meron pang kasamang domain. Tapos, pagka nag-subscribe kayo into 12 months, makakuha pa kayo ng 10% discount by using our coupon code, no? TechVA. Nakalagay dyan sa baba. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no? Or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server, ito yung pinakamura saka pinakasulit para sa akin, no? Meron pang free domain, no? So, check nyo lang dyan sa domains nyo. So, nandyan lang naman yan, no? Pero kung nagtitipid ka, meron naman tayong N8N Cloud Trial. So, pwede kang mag-sign up doon. That's 14 days trial ng N8N Cloud. And then, meron tayong self-hosted na N8N sa on-render na cloud din. Pero syempre, hindi siya ganun kabilis, no? Since free instance lang yon. Then, pwede ka rin mag-set up ng N8N sa local host or sarili mong machine. Hindi ko talaga siya na-require, lalo na kung hindi ka ganun ka-technical na tao, no, mga quiz. Kasi masyadong technical yung local host setup.
And another thing mga kois, kung gusto mo running 24/7 yung mga workflows mo, dapat talaga laging bukas yung computer mo. Otherwise, syempre, kung kaya naman ng budget mo or wala kang pakialam sa kuryente, ganyan, di go, no? And kailangan mo pa kasi ng mga tunneling software doon, like ngrok, mga ganyan. So, masyadong technical mga kois. What I can recommend mga kois is Hostinger. So, kasi mura at mabilis. Then, pangalawa yung on-render na cloud. Yun nga lang, tiis-tiis lang kayo, mabagal talaga yun. Kung gusto nyo lang itry itong workflow na to, pwede na yung n8n Cloud Trial, no? So, next, kailangan mo ng Google Sheets. Itong template na to. So, actually, nandyan yun sa baba, sa description. So, click mo, file, tapos make a copy, no? Para magkaroon ka ng copy nitong spreadsheet na to. So, wala ka nang gagalawin dyan. Ito na yung gagamitin mo. And then, kailangan mo rin ng Google Cloud Console account. So, kung may Gmail account ka na, automatic makakalagin ka na dito sa Google Cloud Console, no? Dito kasi natin i-enable yung mga services na kailangan natin sa ating workflow, like yung Gmail saka yung Google Sheets. So, kailangan mo kasing dumaan dito sa Google Console para gumana sila. So, gagawin ko, balik ako sa N8N, create workflow. Ang gagawin mo na lang is, i-download mo yung workflow file or JSON file nandyan sa description box mga kois. So, para hindi mo na siya buuin from scratch, no? So, gagawin na lang natin is, click mo yung tatlong dots, tapos, import from file. Yan, zoom ko, import from file. Tapos, punta ka sa downloads, tapos, or kung saan mo man sinave, no, kanina, yung dinownload mo. So, ako kasi nasa downloads nakasave. So, yan, invoice, follow-up system. Yan. So, ito na yung aking workflow mga kois. So, ang gagawin mo na lang dito, yung mga, authentication, ito, yung mga account, yan, credential. Yan na lang yung kailangan mong i-set up, no? Google Sheets, tapos Gmail. So, gawin natin, itong munang Google Sheet. So, gagawin ko, click ko to, tapos create new credential. And, kailangan mong i-set up itong OAuth redirect URL dun sa Google Cloud Console. Kapag nakapag-create ka ng credential or OAuth credential sa Google Console, magbibigay yun ng client ID sa client secret. So, gawin na natin para tayo dito sa ating Google Cloud Console. So, pag wala ka pa dito, new tab ka lang, tapos search mo Google Cloud Console. Yan. Tapos, dito yan. Ayan, sa pangalawa. Google Cloud Console. Click mo lang yan, tapos mapupunta ka na dito sa page na to. Ayan, welcome. Okay? So, ako kasi meron na akong project. Ayan, meron na akong ginawang project dati, which is ito. Pero kung wala ka pang project, mga kois, at kailangan mo ng or pag may nag-appear dito na, let's say, get your $300 credit. So, kasi kada new sign up kasi dito sa Google Cloud Console, merong $300 na credit per account. So, pwede mo yun magamit sa lahat ng product dito sa Google Cloud, whether yung mga Google Vertex or AI, mga ganyan. Kasi may bayad talaga yun Kumbaga, bibigyan ka ni Google Cloud ng credits para masubukan yun, yung mga products na yun, no? Pero, for the meantime, ang gagawin lang natin is Google Sheets lang saka Gmail, which is wala namang bayad yun, no? So, gagawin mo para makapag-create ka ng project, click mo to, tapos new project, no? Or siguro, iba yung nakikita mo sa window mo. Pag may nakita kang new project dyan, i-click mo lang yun, no? But in my case, ito, new project. Tapos, ayan, project name, tapos parent source, no organization. I will suggest lagi kayong mag-create ng project under no organization, mga quiz. Kung Gmail yung gamit mo, Otherwise, kung Google Workspace, syempre, you can browse yung mga projects dyan kung meron, no? Or folders, rather, or parent resource. So, most likely, meron yan. Or kung wala naman talaga, edi no organization lang din. So, cancel. Ito, project name. So, invoice follow-up automation. Yan, something like that for this project. So, create. So, hintayin nyo lang yan, mga kois. Yan, create project, invoice follow-up automation. So, ayan. Then, click mo yung select project. Ayan. So, dapat mapupunta ka dito sa invoice follow-up automation. Ayan, dapat yung nakalagay dito sa iyong project browser, no? Ayan. Then, gagawin natin, click mo yung navigation, APIs and services, tapos click mo yung library. So, gagawin natin, i-enable natin yung Google Drive, Google Sheets, saka Gmail. So, una muna natin gagawin is yung Google Drive. Search mo lang Drive. Ito, Google Drive API. So, enable mo lang yan. Ayan. So, okay na yung Google Drive natin.
Enabled na yan. Pero meron pa tayong isa pang i-enable ulit. Click mo yung library. Tapos, Google Sheets naman. Yan, click mo yan. Tapos, enable Google Sheets. So, habang nag-i-install yan, back na tayo. Ayan. Okay na pala. So, hintayin na lang natin. Yan, dapat enabled na yan. So, ayan, okay na. So, medyo matagal to. So, gagawin ko navigation, tapos library, Gmail naman. So, ayan yung mga services na kailangan natin. Gmail API. So, enable. So, gagawin natin is, pura tayo sa credentials. Tapos, click natin tong configure consent screen. Yan, kailangan kasi muna yan. No? So, get started. App name. So, invoice automation. Invoice follow-up automation rather. So, user support email. Yung email mo na lang. Next. Audience mo is external. So, next. Contact email or contact information rather. So, lagay mo na lang din yung email mo. Yan. Tapos, next. Finish. I agree. Continue. Create. So, one-time setup lang naman tong project configuration mga kois. So, tapos, gagawin natin, pura tayo dito sa audience. So, gawin natin is click natin yung add users. So, lagay mo yung email mo mismo na ginagamit mo ngayon, no? So, ako ito, virtualtourist@gmail.com. Ayan yung dami email ko. Save. So, kung ano yung gagamitin yung email dito sa Gmail, saka dito sa spreadsheet. Yung dapat yung ilagay nyo sa audience. So, kasi pagka hindi nyo siya dinagdag dito, mga kois, hindi niya magagamit yung app or hindi siya makapag-authenticate. Kasi for testing to, ayan, no? Publishing status, testing lang muna. So, for now. Pero pagka naka-publish na yan or gusto nyo sa marketplace, which is most likely hindi man natin gagawin kasi internal use lang naman to. So, kahit wala na yung test users dito, no? But for the meantime, para gumana to, kailangan nyo munang idagdag itong user information dito. Okay, so check natin kung meron tayo sa clients. Mamaya na yan, data access. So, add or remove scopes tayo. So, hanapin natin yung Gmail. Check na lang natin lahat to, mga quiz. Ayan. Ito lang siguro kailangan natin, isa lang. Ito lang, yan. Update. Yan. Yan na lahat yon, no? Tapos, add tayo ulit. Drive. So, gagawin ko ito, Google Drive API. Yan. Update. Add. Tapos, Sheets. Actually, dapat kasama na tong Google Sheets dun sa Google Drive. Pero, hayaan mo na lang natin. No? Ito muna. Idagdag na lang natin yan. Para sure lang. See, edit, create, and delete all your Google Sheets spreadsheets. So, click Update. Ayan, tatlo yung scope natin. So, Google Sheets, Google Drive, saka Gmail. So, para saan ba tong mga scopes, no? So, ito yung capability nung magbasa ng mga data and mag-take ng action in behalf of us, no? So, ayan, meron tayong Gmail, meron tayong Google Drive, meron tayong Google Sheets. So, save. Yan. So, okay na yan. Tapos, it's time to get our client ID and secret. So, click mo yung navigation, tapos APIs and services, tapos credentials. Then, punta ka dito sa create credentials, tapos OAuth client ID. Application type, web application. Okay na yan, web client ID. Authorized JavaScript origins, ignore. Authorized redirect URIs. So, add URI. Tapos, i-copy mo to. Itong OAuth redirect URL. So, click. Tapos, paste mo dito. Tapos, create. Yan. So, meron ka ditong client ID saka client secret, no? So, don't share this client ID and secret to anyone else or else makakompromise yung mga data nyo, no, sa Google, Gmail, Google Drive, Google Sheets, or kung ano mang scopes na nilagay nyo dito, no? But, for the meantime, syempre, nakikita nyo. Pero, by the time na pinapanood nyo na to, syempre, i-delete ko na yan, no? So, okay lang yan sa ngayon. So, copy ko yung client ID. Tapos, paste ko dito. Tapos, client secret, copy. Yan. Tapos, save. Pag okay na yan, pwede ka na mag-sign in with Google. Click mo yan, tapos may lalabas dito. Siyempre, ayan, click mo yung email mo. Tapos, click mo yung continue. Ayan, tapos select all. Tapos, continue. Yan, connection successful.
So, okay na yung Google Sheets natin. So, close ko yan. Google Sheets account 2. Yung Gmail naman, no, ang i-set. So, click ko lang tong Gmail na isa, tapos, click ko to, tapos, create yung credential. Yan, Gmail account 4 na. Tapos, balik ka dito. Huwag mo muna i-close to, no. So, client ID, copy. Balik ka dito. Copy mo yan. Client secret, copy. Tapos, yan. Save. Tapos, sign in with Google. Tapos, ganoon lang ulit yung kanina, no? Yan, click mo yan. Tapos, continue. Tapos, yan. Mga Gmail naman ang kanyang ina-ask kung okay lang daw i-access. So, select all. Tapos, continue. Okay? So, goods na yan. Then, gagawin natin is, iset natin yung mga Gmail accounts natin. Or yung Gmail account natin rather. So, Gmail account 4 na yung sa akin in my case. So, sa inyo, baka Gmail account lang yan, no? Kung first time nyo lang mag-add ng credentials. So, dito, Gmail account 4. Ito, Gmail account 4 sa akin. Sa inyo, baka Gmail account 3 or 2. Basta yung pinaka-latest yung in-add. Yun yung ilalagay nyo, no? Yan. Tapos, ito, spreadsheet naman. Google Sheets account number 2. Yan, account 2 sa akin. Kasi, nag-add ulit ako. So, click. Tapos, account 2. Ito rin, account 2. So, okay na yan. Ito ba na, ano ko ba to? Account 4, okay. Tapos, ito, no? Account number 2. Yan. So, save. So, explain ko lang ulit, no, mga quiz. Bale, dito, ito yung Google Sheets natin. So, kapag ka nakopy mo na yan, itong, ano na to, spreadsheet na to, syempre, iset nyo dito, no? So, from list. So, lalabas yan dapat dito. So, select nyo lang. Tapos, yung by name, invoices. So, dito siguro from list na lang. Ayan, invoices para madali. Tapos, yan. Hayaan nyo lang yan mga quiz, no? So, execute. Siyempre, kukunin niya yung mga row, no? Kung marami ka ng row dito, siyempre, kukunin niya lahat yon. So, in my case, isa lang yung nakalagay doon. Tapos, itong JavaScript code na to, mga quiz, titignan niya kung overdue na ba yung spreadsheet. Kasi, nag-run to every 9 o'clock AM, di ba? Possibly, yung mga nilalagay nyo dito, hindi naman lahat yon overdue na eh. So, kaya, i-filter niya muna kung overdue na ba o hindi pa. Tapos, calculate niya rin yung days, kung ilan na yung, days na overdue yung invoice na yon. So, yan. So, try nga natin i-execute. Ayan, no. Invoice ID, ayan. Days overdue, 36. Ayan. Tapos, due date. Ayan. Tapos, meron ditong switch. So, may mga filters yan, mga quiz. Hindi nyo na kailangang galawin. Since na-setup ko na yan, since na lang kayo, diba? Nag-import na lang kayo ng file. So, okay na lahat yan. So, meron dito, first reminder, second reminder, escalation. So, ang kailangan nyo lang pala iset dito is yung pangalan nyo, no, sa mga email, mga quiz. So, ayan. Tapos dito, best regards, your name. Lagay nyo yung pangalan nyo, RJ. Yan. Or kung ano man pangalan nyo, no. So, lahat ng, Gmail na node. Lagay nyo yung pangalan nyo. Ayan, no. Tapos, dito, yan. Tapos, dito, yan. Ay, dito pala wala. Yan. Tapos ayun, i-refresh nyo lang ulit yung nyo, spreadsheet nyo. So kasi baka iba yung ipangalan nyo dito, no, sa client's invoicing tracker nyo. So syempre, select nyo, tapos yung sheet, i-select nyo. Tapos ito, mapping column mode. So gawin nyo, map automatically, then manual ulit. Para mag-refresh lang yung mga fields in case na magdadagdag kayo ng mga fields dito. Isip kayo ng pwedeng ilagay mga quiz. Kasi alam ko, ito na yun eh. Lahat ng fields. Pero yun nga, in case na meron kayong idadagdag na, na field. So, i-refresh nyo lang yan dito. Tapos, maglagay kayo ng certain value for that particular field, no. Testingin ulit natin mga quiz kung working at tong system natin. So, gagawin ko, palitan ko ulit yung due date. Gawin kong ito 24, tapos ito dapat sent yan, no. So pagka mag-add kayo, syempre kunyari INV002, client mo TechBA, tapos billing mo or client email billing@techba.com, amount nasa 2,000. Ayun yung kunyaring sahod mo, hindi na nababayaran. Due date mo is siguro na lang
2026-02-23. Yan. Status, kopya na lang to mga kois. Hindi, ito pala. Ito lang, yan. Status is sent. Sabihin natin na na-send mo na yung invoice. Last follow-up, blanco. Notes, blanco. Payment link, no? Kung meron kang Wise or PayPal, ilagay mo kasi pwedeng mag-generate ng payment link doon. So ito, manual mode talaga to mga kois kasi hindi naman tayo pare-parehas ng payment link na ginagamit, no? So, ayan, paymentlink.com na lang din. So, ayan, try nga natin mga kois. So, dapat dalawa yung niyan, magsasend. So, ayan. Yun, 2 items. 2 items, 2 items. So, ayun, nag-update. Tapos, check natin yung email natin, no? So, syempre, magbabounce back yan. Wala naman kasing billing@techba.com na email. So, ayun, working na mga kois. Then, syempre, pagka nagbayad na yung client nyo, ilagay nyo dito paid, no? Para hindi na siya magti-trigger doon. So, syempre, wala na yan. Execute. Hanggang dito lang yan, mga kois. Kasi hindi naman siya overdue and hindi naman siya, pending or wala pang payment, no? Kasi paid naman na. Few reminders lang, mga kois, bago mo ito i-publish, no? So, yung mga Google credentials natin dito, yan, yung Sheets, Gmail, Drive. So, lahat ng Google credentials, kailangan mo tong i-authenticate ulit every 7 days. So, kasi Gmail lang siya, no? Pero kung Google Workspace email yung gamit mo, kahit hindi ka na mag-authenticate every 7 days. Such that, yun kasi yung policy ni Google, kaya kailangan nating mag-re-authenticate every 7 days. So, siguro mag-set na lang kayo ng reminder para hindi nyo makalimutan. Kasi pagka hindi nyo na re-authenticate to, mga kois, hindi to gagana, obviously, no? Tapos, itong daily check, 9 AM na schedule, pwede nyo naman tong palitan, no, mga kois. So, custom cron, ayan, every 9 AM. So, every hour. Tapos, siguro, kung gusto mo, 10, ganyan. Ayan, 10 o'clock. Pero ang susundin nito is kung ano yung time zone ng N8N instance nyo. So, kunyari, ito ay, let's say, 10 o'clock, no? So, tingnan natin yung time zone natin. So, save ko muna to. So, execute nga natin. Ayan, time zone, Europe, Berlin. So, itong time zone na to, siguro, depende to kung ano yung provider nyo. So, in my case, Hostinger kasi yung provider nung N8N ko, yung hosting provider ng N8N ko. So, kaya naka-Europe time zone siya. So, pwede mo naman to i-convert into your preferred time. So, siguro, ano oras na ba ngayon? So, siguro kung 10 o'clock Europe time, mga ano yan, alas 4 siguro ng hapon sa atin. Sort of. So, mga ganon. So, tansyahin nyo na lang siguro. Siguro mag-ano kayo ng converter. Europe, Berlin to Philippines time para alam nyo kung ano oras sa Europe or Berlin yung ilalagay nyo dito na tugma doon sa Philippine time zone, no? And then, kung bago yung N8N nyo, kasi ito, hindi ko pa na-update. So, dapat wala na siyang save button dito. So, auto-save na yun, mga kuys. Yung latest version ng N8N sa ngayon. Hindi pa lang ako nag-update kasi, wala pang time. Pero i-update ko yun eventually. So, kapag okay na lahat yon, click pa na yung publish. Tapos, yun na. Kusa na siya mag-run every 10 o'clock. Berlin time ito, mga kuys. In my case. So, kayo na bahala dyan. So, ayun lang, mga kuys. That's it on how this invoice follow-up system works and how this is set up. So, kung nakatulong sa yung video na to, like and subscribe ka naman. And kung gusto mong matuto ng AI automation, you can visit our website dyan sa baba. Check nyo na lang. So, thanks for watching and see you on the next video.